Last time, pinakita natin yung naging experience sa binook nating Boracay Airport to hotel transfer via travel agency. For me, sulit na yon sa presyo nitong 900 pesos, bali ka na. This time, yung hotel accommodation naman sa Boracay ang re-reviewin natin. Could say, this is Chan of Chan Limited Life at today, ipapakita natin if goods ba magstay sa Royal Park Hotel Boracay. Share natin yung naging experiences sa tagastos natin dito at ano-ano ba yung mga nagustuhan at ayaw natin sa hotel. Lahat ng yan at marami pang iba. Pero bago natin simulan mga ka-Chanli, eto muna! Built in 1998 and renovated in 2022, Royal Park Resort Hotel offers a cozy beachfront accommodation in White Beach, Station 1, Boracay Island. A 3-star resort with 29 spacious air-conditioned rooms with free Wi-Fi, hot and cold shower, refrigerator, and many more. The accommodation features room service and a 24-hour front desk for guests. Royal Park Hotel nga ang tinuluyan namin for 3 days. 2 family deluxe rooms ang binook namin dito. And today, share ko nga yung mga pros and cons base sa naging experience namin. Magbibigay tayo ng tig-3, 3 things na nagustuhan at 3 things na ayaw naman natin. Simulan natin sa 3 bagay na nagustuhan natin sa Royal Park Hotel. Number 1, excellent location. So far, this is the best location na napagstayan ko sa Boracay. First, ang daling puntahan, unlike other hotels na you may need to walk few minutes from the main road para marating. Sa Royal Park ay literal na tabing kalsada lang ito. Less hassle kung madami kayong dalang maleta o bags. Malaking ginhawa rin sa mga seniors, bata, and PWDs. Second, dahil beachfront hotel nga ito, few steps away lang ito sa White Beach, less lakad, more time para ma-enjoy ang dagat. Lastly, malapit din ito sa ilang major attraction sa Boracay. Around 510 meters lang layo nito sa D-Mall, 830 meters away naman sa Willis Rock at few steps lang sa Boracay Island Station 1 meeting point. Number 2, value for money accommodation. Hindi ito yung pinakamurang hotel sa Boracay. Pero once finactor mo ang location, amenities, breakfast buffet, free use ng beach towel, spacious rooms, hair dryer na pwede ring pantuyo ng basang damit, decent wifi connection at marami pang iba, well, sulit na rin yan sa presyo nito. 22,426 pesos ang binayaran namin for 3 days and 2 nights na yan sa Royal Park. That's 1,869 pesos per person per day. With free breakfast buffet na rin yan for 2 days. Anyways, 8 dapat kami. Unfortunately, may 2 hindi nakasama. 1,402 pesos per tao per day lang sana ang gastos, pero hindi na rin masama yung 1.8 considering peak season ngayon. Number 3, good customer service. The hotel's friendly and attentive staff are always present to assist sa aming mga special requests to make our family stay even more comfortable. Factor din siguro na 29 rooms lang ang Royal Park Hotel. Mas personalized ang pag-assist ng mga staff kasi mas konti lang ang customers. They even allowed us na mag-check-in ng mas maaga. Around 12 noon, pinayagan na kami pumasok sa kwarto. May pa-welcome drinks din sila at na-surprise kami kasi masarap siya. Unlike other hotels na ang tabang ng juice. Anyways, may daily housekeeping din sila at nagre-refill ng mga supplies sa kwarto. Wala ring corkage fee in case you want to bring outside food. Before we continue, kung may questions, suggestions, or clarifications kayo tungkol sa content natin today, pakipost lang sa comment section ng video na to. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang bell icon sa ating Chan Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para updated ka palagi sa mga fresh contents natin. Eto naman yung 3 bagay na hindi natin nagustuhan sa Royal Park Hotel. Number 1, crowded beachfront. Katabi ng meeting point ng Boracay activity sa Station 1 ang Royal Park Hotel. Good news or bad news ito depende sa plano nyong gawin sa Boracay. Kung mag-activities ka, napaka-favorable nito kasi di ka na maglalakad na malayo.
Literal na nasa harapan lang ng hotel ang mga agents at mga tao naghihintay ng island hopping o activities nila. Pero, kung mas prefer mo mag-relax, maligo, magbilad at magmuni-muni sa dagat, well, hindi nyo to magugustuhan kasi napakaraming tao rito sa umaga at hapon. Wala ka ring privacy in case you want to swim malapit sa hotel dahil sa dami na nakatambay na tao rito. You may need to walk a little bit farther so you can swim peacefully. Number 2. Old overall vibe. Yes, bagong renovate ang hotel noong 2022 pero di mo may tatanggi na may kalumaan ang vibe nito. 1998 nga ito itinayo at mapapansin mo ang baka sa ilang part ng resort. I'm not saying na pangit yung hotel. It's just kung ang preference mo ay medyo modern ang overall appeal ng kwarto at building, hindi Royal Park ang para sa'yo. In good condition naman ang hotel, malinis, maluwag at maganda ang room layout, classic ang design, appropriate at may purpose ang mga furnitures. Kaso, depende pa rin talaga sa taste ng tao ito. Pero for us, okay naman siya. Wala naman amoy o masamang singaw ang kwarto. It served its purpose. Wala rin nga palang elevator dito. Although 3 floors lang naman ang hotel, challenge pa rin yan sa mga seniors and person with mobility problem. Medyo dinig rin ang tunog ng sasakyan pag madaling araw. Yung isang kwarto kasi na nabook namin ay sa side ng kalsada. Number 3. No swimming pool. Unlike big hotels, walang swimming pool sa Royal Park. Pero, hindi siya deal breaker sa amin. Kasi, kaya naman kami nag-Boracay ay dahil gusto naming ma-enjoy ang pino nitong buhangin at malinis sa dagat. But still, pag pagod o sobrang init na, nice to have pa rin pag may available option na swimming pool. Lalo na sa mga bata at seniors na gusto minsan ay chill-chill lang. Royal Park Hotel is a great option sa mga nagpaplanong magstay sa Boracay Station 1. With its excellent location, value for money accommodation, and good customer service ay enough reason na to consider it. Pero again, hindi siya para sa lahat. If you prefer a not so busy beachfront or want a modern room design and a swimming pool, well, you may need to look for other available options. Ayun lang. I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Siya Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli. Drive safely. Ingat!